2025 na kaya tamang diskarte muna tayo sa ating mga livestock. Magandang umaga mga ka-farmers. Alas 5 pa lang ng umaga ngayon at nagising na ako dahil huhusga na namin ang aming 5 months old na alagang baboy. Sa tansya namin mga 140 kilos na ito. At nang dahil sa laki niya, mas mainam talaga na ihawin siya at ibenta yung mga karne. Dahil mas malaki talaga ang kikitain mo kaysa ibenta mo siya ng buo. Kaya heto na kami, tamang kape-kape lang. Kasama ko dito ngayon ang aking partner at ang mga taong tutulong sa amin sa pag-ihaw. Dahil sa tapos na kami sa pagkakape, ayan, inilabas na nila ang aming kalaking alagang baboy. At kahit ganito siya kalaki, sobrang cute niya pa rin tingnan. Lalo na kung maglalakad siya, parang hindi niya mabuhat yung katawan niya. Lalo na kung tumatakbo siya, naku na lang. Parang lumilindol uli ang buhol. At ayaw pa niyang pahuli. Si Talyo pala itong humahabol sa kanya. Gusto kasi lagyan ni Talyo yung paa niya ng lubid dahil itatali nila siya doon sa may punong kahoy. Para doon nila gagawin ang unang hakbang sa pag-ihaw. At ito na nga, lumipas ang ilang minuto, ayun, nahuli na talaga siya. Kaya ito na nga at naghanda na sila at napakulo na ng tubig para pangligo sa kanya mamaya. At alam niyo ba mga ka-farmers, ang bilis ng pangyayari. Napakabilis nila patumbahin siya. At ayun na nga mga ka-farmers, lumipas na naman ng ilang minuto, ayun, natumba na talaga ang aking alagang baboy. Pero alam niyo, hindi ko man lang siya narinig umiyak. Ang galing naman ng taga-ihaw ko. But let us escape to the good part. Chararayan. At ayan na nga at nag-ihaw na rin kami dahil gutom na talaga kami. At ang kagandahan dito mga ka-farmers, kapag nag-iihaw ka na sarili mong mga alagang baboy, makikita ka na at nakakain ka pa ng libre. Kaya sa mga katulad kong nag-aalagang baboy dyan, kung sobrang mura man ang presyohan ng live weight, sa pag-iihaw na lang natin idaan ang lahat para kumita tayo ng malaki. So ito na nga mga ka-farmers, gusto ko naman tong i-share sa inyo kung magkano ang pwede mong kitain na iihawin mong alagang baboy mo na hindi mo siya ibibenta ng buo. Ito lang gusto kong i-share sa inyo. Magkano? Yan! Yun yung pwede mong kitain. Kasi mga ka-farmers, ang kilos ng alagang baboy ko na yun is estimated by Matadero nasa 140 kilos raw. Nasabi niya yun kasi nung naitotal ko sa kanya kung ilang kilos yung karne na kinuha ng mga customer natin, nasa 98 kilos kasi yung pinakakarne niya, maliban na sa mga sa paa, tsaka sa ulo, ganyan. Sabi niya sa akin, mga nasa 140 yun siguro yung buo. Kasi yung alagang baboy ko na yun, sobrang laki kasi at mabigat. Hindi na namin siya naitimbang bago namin ihawin. For 5 months yun na alagaan namin. 5 months yun. So ngayon, umuulan na dito. Medyo maingay na kung may marinig kayong patak-patak yan sa yero yan. Ang para sa akin ngayon, mas okay pala na ikaw yung mismong mag-iihaw o magbebenta ng karne ng alagang baboy mo kaysa ibenta mo siya ng buo sa mga buyer na ganyan. Kasi yung buyer talaga mababarat at mababarat ka talaga. Promise. Yung alagang baboy ko na inihaw namin kanina, ay nako, yun. Siya yung natira sa dosing baboy ko na yun. Mga ka-farmers, gusto ko naman i-share to sa inyo yung mga achievements ko. New achievements, char. Kaya mga ka-farmers, bago matapos itong aking video, sana naman masuportahan nyo ang aking channel. I-click nyo lang yan yung red button at i-ring yung bell para makita-kita tayo ulit, para maging masaya tayo ulit. Kasi marami pa akong pwede ipakita sa inyo. Promise ko yan sa inyo talaga. At ako ay medyo magpahinga ng konti kasi kanina talaga sobrang pagod ako kasi sa biyahe. Papunta pa doon, biyahe pa uwi. Tapos, ang aga namin, basta, ang aga talaga nagising at saka medyo pagod sa pag-separate ba sa mga karne para sa mga customer natin. So, yun lang mga ka-farmers. Sana huwag kayong magsawa sa akin sa mukhang to. Pasensya na talaga sa mukhang to. See you mga ka-farmers. Bye-bye.